bagyo, I think nagkaroon din ng example dyan dati sa Ondoy na hindi na-predict yung rainfall na darating. Bakit mahirap i-predict ang amount ng ulan? Ayan. Oo. Si Undoy kasi actually ang mas mahirap i-predict na ulan is yung may kasamang monsoon or may habagat. Gano'n. Okay. Yung mga bagyo, madali siyang i-predict kasi kita mo eh. Kita mo yung circulation, kita mo kung nasan yung pinakamalalakas na hangin at saka yung mga maraming ulan. Kita sa satellite yun. Ngayon, pag nasamahan na ng monsoon, halimbawa, actually amihan din eh. Hindi lang habagat si Ulysses ata yun dati. I think, yeah. Nagbaha naman sa Cagayan. Amihan na surge ng monsoon yun. Well, si Ondoy is bagyo plus yung habagat. Yung habagat kasi, nabubuo siya dito sa West Philippine Sea. Okay. So, padala ng ulan yan. Okay. So, habang hinihila siya ng hinihila ng bagyo, pagpapadala ng ulan yan. So, hindi natin alam kung gaano karami yung ipapadalang ulan at a certain amount of time. So, lagi lang nakikita natin is torrential. So, ganun lang. Heavy to intense, intense to torrential. Pero yung torrential, dapat mag-ready na tayo doon kasi 200 plus millimeter na yun eh. Malaki na yun. Pero not necessarily, titigil agad yun sa 200, di ba? Pwede Minsan, lumalakas pa. Meron lumalakas pa. Yung Karina. Si Karina is, nung nag-super typhoon, halos buong araw, parang 800, Ulan na ng ulan, 800 millimeters na pag-ulan yun in 12 hours. So kapag may kasamang monsoon, para nahihirapan yung pag-predict ng habagat kasi depende yung kung gaano tumatagal yung hila o yung so nagiging factor pa sila na nahihila nila yung ulan. Aside from do sa bagyo, yung pang habagat na ulan. So yun yung mahirap i-predict yung duration niya kung kailan.